So nilabas na ni Coach Timco ng 30-man pool ng Gilas Pilipinas para sa 20th Asian Games na gaganapin sa Aichi, Nagoya from September 19 to October 4, 2026. So yun nga, nilabas na yung 30-man pool ni Coach Tim Cone and medyo stacked talaga tong team na to. Maraming mga players na, alam mo yun, first time natin mapapanood sa Gilas. Merong mga familiar faces, merong mga wala dun sa usual na pool ni Coach Tim Cone para sa mga FIBA classified tournaments. And marami rin na mga new blood, yung mga hindi usually eligible sa FIBA competitions na mga pangalan. So, sino-sino nga ba itong mga teams na to? Simulan na natin. First dun sa 30-man pool ay si RJ Abarrientos. 5'11" point guard from the Barangay Ginebra Gene Kings. Obviously, nandiyan si RJ kasi yan ang main point guard ngayon ni Coach Tim Cone. And you know, kasama rin siya dun sa main Gilas pool. Wala, siya yung orchestrator ng triangle offense ni Coach Tim. Kaya malaking dahilan yun kung bakit siya nandyan sa list. Pangalawa, si Scotty Thompson, 6'1", guard also from the Barangay Ginebra. Ganun din, for the same reason as RJ, nandyan din siya because siya ang main guy din ni Coach Tim Cone sa Ginebra, if not the face of Ginebra right now, si Scotty Thompson. Andyan si Juan Gomez de Leaño, 6'2", point guard from the Converge Fiber Xers. Also part of the main Gilas pool natin yan, si Juan GDL. Very dynamic scorer, dynamic point guard, mas combo guard yung laro niya pero kaya mag-playmake. Nasama rin sa list si Cedric Bearfield, a 6'2" point guard from the Blackwater Bossing. Ito, medyo excited ako dito kay Cedric Bearfield sa addition niya and hopefully mapasama siya dun sa Final 12 kasi very, another dynamic point guard na merong international experience and meron siyang athleticism na parang American style ng laro. So isa siya dun sa mga medyo NBA level or NBA G League level yung skill set. Si Cedric Bearfield, very explosive, very athletic. And nandiyan pa rin si Chris Newsom, another 6'2" guard from the Meralco Bolts. Also from the original pool of Coach Tim Cone, si New, best player ng Meralco arguably right now. He's aging but he is familiar with the system. He's a good team player. Nandiyan din si CJ Perez, 6'2" guard from the San Miguel Beermen. Alam naman natin yung kayang ibigay ni CJ Perez, scoring and perimeter defense, athleticism and energy, yan ang mga naiaambag ng isang CJ Perez. And then nasama rin si Robert Bolick, a 6'1" point guard from the NLEX Road Warriors. Para sa akin, sa mga pinaka-best point guards pa rin na meron tayo sa PBA, si Robert Bolick. And masaya ako na nasama ulit siya sa pool. Hopefully masama siya sa Final 12. Pero medyo stuck kasi tong team na to. Ang daming mawawala for sure. Another player na very excited ako na napunta sa pool na to and hopefully maging part ng Final 12 ay si Adrian Nocum from the Rain or Shine Elasto Painters. Si 6'3" guard ng Rain or Shine. Rising star talaga to si Nocum. Siya yung pinaka-gumagawa ngayon sa Rain or Shine. Maraming nagsasabi na parang dapat na talaga siya maging part ng Gilas. And hopefully ito na yung chance niya na mapakita niya na laban din siya internationally. And ako naniniwala ako pag maganda yung pinakita niya sa tournament na to, malaki yung chance na mapasama siya sa main pool ng Gilas Pilipinas. Or feeling ko talaga deserve niya na mapasama dun sa main pool ng Gilas. Another one is si Kaylan Tiongson, 6'4", forward from the Rain or Shine. Elasto Painters also. Ito, veterano na din sa international competition. Yung playstyle niya, he's a bruiser, he's an energy guy. Yung reminds me of Rudy Hatfield nung prime ni Rudy Hatfield. Medyo may pagkaganon yung playstyle niya. But a better shooter, obviously, si Kaylan Tiongson. Yung mga ganitong physicality, magagamit din ng Gilas sa international competitions. Of course. And then, another one na nakapasok ay si Jeric Ahanmisi, 6'2", guard from the San Miguel Beermen. Gusto ko rin yung addition ni Ahanmisi kasi for the longest time, ang complain talaga ng mga fans sa mga Gilas team ni Coach Tim Cone ay walang shooters. And ito, si Jeric Ahanmisi, isa sa mga pinaka-efficient na pure shooters na meron tayo sa PBA. So, tingnan natin kung masasama siya sa 12 and if ever man kung ano mayaambag niya sa national team. And then dyan din si Jamie Malonzo, sa 6'5", forward, free agent siya ngayon, wala siyang team. Pero kasama na rin siya sa main pool ng Gilas. I think currently wala siyang nilalaroan. Pero Jamie Malonzo adds athleticism and versatility sa team as a wing, di ba? Nandyan din sa list si Calvin Oftana, another 6'5", forward, guard forward from the TNT Tropang Texters. Siya yung leading scorer ngayon ng TNT sa mga locals. He's also part of the original pool. Medyo natanggal lang siya ng mga last win
windows kasi nga medyo nag-struggle nga kasi siguro siya. Kaya medyo pinahinga muna siya ni Coach Tim Cone. Pero nasama pa rin siya dito sa 30-man pool na to para sa Asian Games. So yeah, Calvin Oftana is still one of the better players or one of the best players, top players ngayon sa PBA. Nandiyan din si Don Trollano, 6'3 guard forward from the San Miguel Beermen. Alam naman natin yung ginagawa ni Don Trollano. Hindi matakaw sa bola, provides energy and scoring. Nandiyan din si Troy Rosario, 6'7, a big man from the Barangay Ginebra Gin King. Kasama rin siya sa main pool ng Gilas. He provides versatility, familiarity with the system, and some who can slide between the four, can play the 5, 4, maybe 3 dati. I don't know about now, pero that's what Troy Rosario provides. Rebounding, versatility, quickness sa front court. And isa sa mga player din na medyo excited ako makita ay si Xavier Lucero. 6'7 forward from the Magnolia Hotshots. He is one of the better or top big men ngayon sa PBA or top forwards ngayon sa PBA. Yung athleticism niya, yung versatility niya, yung energy na binibigay niya, I think malaking tulong sa mga Gilas teams natin sa forward position. Isa to sa mga players na hopefully mas mapasama sa Final 12 Pero tingnan natin dahil medyo malaki nga tong pool na to. Nga pala, after ko sabihin yung 30-man pool ni Coach Tim Cone, magbibigay ako ng personal top 12 ko na, gusto ko na mapasama sa 12-man lineup ni Coach Tim Cone. But then again, ako lang naman yun, di ba? Based lang yun sa akin. Yeah, yun. Next, si Jason Perkins from the Phoenix Fuel Masters, 6'4 forward. Si Jason Perkins is a bruiser, has a perimeter game also. I like his game. He's very physical. He crashes the boards. Kaya niya umiscore on all 3 levels. Yun nga lang medyo undersized siya. Sa PBA nga undersized na siya and more on sa international para sa 4 position. But he is also a player na gustong-gusto ko yung playstyle. And although undersized, parang syempre gusto mo matry. Tingnan natin kung ano yung gagawin niya sa internationally. So yeah, Jason Perkins. And kasama rin sa list si Justin Baltasar, 6'8 center forward from the Converge Fiber Xers. Also part of the main Gilas pool. And yun, si Balti. Alam naman natin yung kaibigay ni Balti. Also versatility. A big man who can stretch the floor. Very agile. Athleticism and quickness dun sa front court. So yun, si Justin Baltasar. And kasama rin sa team na to yung kanyang twin tower partner na si Justin Aranya. A center from the Converge Fiber Xers standing at 6'6. Si Justin Aranya naman medyo undersized for a center internationally at 6'6. And yung playstyle niya kasi is more of a traditional center na back to the basket. And I've said this so many times in previous videos na he reminds me of a Junmar. Para sa akin, para siyang maliit na version ni Junmar na traditional center, back to the basket, ganyan. Hindi siya masyadong agile. But he's good. He's a good player. He has solid post moves. Medyo elite naman ng kanyang scoring. Yun nga lang, undersized talaga siya, lalo internationally. And andyan din sa list si Brandon Ganuelas Roser, 6'7 forward from the TNT Tropang 5G, another bruiser, another energy guy. Last na naglaro si Brandon Roser for Gilas. Gustong-gusto ko yung playstyle niya kasi yung energy niya, yung hustle niya, yung physicality niya is parang sobrang yung mga traits ng isang power forward na gustong-gusto ko nung last na napanood ko siya for Gilas. So, yun, hopefully mapasama din nga siya sa 12. But then again, kahit sino naman dito sa 30 na to, I think mag-work kasi these are the best of the best players na meron tayo sa PBA. Siyempre sa list nandiyan din si Junmar Fajardo. Alam naman natin, PBA MVP, 9-time PBA MVP, 6'10. The most dominant player that probably, alam naman natin yung kayang iambag ng isang Junmar. Andyan din si Ange Kwame, 6'11 naturalized player who will provide an interior defense. Siyempre size at saka interior defense ang specialty ni Ange Kwame. Andyan si Brandon Bates sa 6'9. Ano bang height niya? 6'8, 6'9. Sabi 6'10 daw na forward center for the Meralco Bolts. Ito new addition sa team. Maraming nag-anticipate na mapasama siya para matest kung ano yung kaya niyang gawin for the national team or kung gagana ba yung playstyle niya sa international competition. Maganda yung nilalaro niya sa Meralco. Gusto ko rin na makita siya sa national team para makita kung paano siya maglalaro internationally. So, yeah, Brandon Bates, man. And next, si Mike Phillips, 6'8 forward from, I think naglalaro na siya ngayon sa Japan, coming straight from the MPBL. Yun, Mike Phillips, basically the Dennis Rodman of this team, provides hustle, energy, not much sa scoring, pero ibang level kasi yung rebounding tsaka energy tsaka hustle na binibigay ng Mike Phillips eh. So yun yung isa sa asset niya. Andyan din sa list si QMB or si Quentin Meliora Brown, 6'10. Center natin, he is injured right now so I doubt na makapasok siya sa team na to for the Asian Games. Pero nandyan siya siguro sa list just in case maging available siya for whatever reason.
And nandyan din sila si Kai Soto, 7'3" center natin. Alam naman natin yan. Hindi ko alam kung maglalaro siya, probably not, most likely not. Kasi nga, nag-skip nga siya ng mga Gilas tournaments natin kasi inaasikaso niya yung NBA dream niya. And ayun, I guess nilagay lang din siya dyan just in case biglang mag-change yung availability niya. And nandito rin si AJ Edu, our 6'10" center from the Japan B-League. Another one similar to Ange Kwame, provides defense, interior defense, size dun sa front court natin. He is someone who kayang mag-defend ng pick and roll, kayang mag-extend, mag-defend ng 3-pointer. Versatility rin and athleticism sa front court natin. Next, sa list, si Dwight Ramos from the Japan B-League. I think nagsabi rin si Dwight na hindi siya makakalaro for this Asian Games, pero I guess nilagay lang siya dyan sa list. Just in case, di ba, may mag-change. Pero Dwight is our best local player, I would say. He's a 6'4" guard forward who can play 1, 2, 3. And dati nga, parang nagiging 4 pa minsan. Naalala ko, although medyo mahirap na siyang palaroin as 4. You know, Dwight Ramos, our best local player para sa akin, can do a little bit of everything, can score, can rebound, can play make, can play defense. Yun, lahat ginagawa ni Dwight Ramos. Very high IQ basketball player, very composed. Yun yung gustong-gusto ko kay Dwight. Next on the list ay si Justin Brownlee, our 6'6", 6'7" naturalized player from the Barangay Ginebra Gin Kings. For sure, pasok pa rin siya dito kahit nakagaling lang niya sa injury dahil ito yung main guy ni Coach Tim Cone. Justin Brownlee yan eh. Hindi bibitawan ni Coach Tim Cone yan. Si JB, alam natin yung kaya niyang gawin. She's basically the Michael Jordan of the Philippines, di ba? Andyan din sa list si Benny Boatwright, a 6'10" naturalized player natin. Although he was ruled out already na hindi siya makakalaro sa Asian Games, nasama pa rin siya sa list ng 30 players. I guess, nung ginagawa ni Coach Tim Cone tong list na to, dahil nga ang Asian Games ay hindi naman kailangan mag-follow ng FIBA eligibility rule. So, pwede ka magpalaro dito ng mga player na may Philippine passport. So, dito, kapag basta meron kang Philippine passport, pwede kang palaroin. So, pwede kang magsama ng multiple naturalized players sa pool. I guess yun yung dahilan kung bakit nandito sila Ange Kwame, Benny Boatwright, at si Justin Brownlee. So, yun yung 30-man pool na tong Gilas Pilipinas para sa darating na 28th Asian Games na gaganapin sa Aichi, Nagoya, Japan. Again, from September 19 to October 4, 2026. So, medyo malaki yung pool na to, medyo malawak yung pagpipilian dito ni Coach Tim Cone. And, ayun, dumating naman tayo sa part na ito yung paborito naman natin itong gawin eh. Siyempre, magne-name tayo ng personal 12 na gusto natin mapasama. Again, ulitin ko lang, hindi porket sinabi ko tong mga players na to ito na talaga yung makukuha sa Final 12. Depende pa rin niya kay Coach Tim Cone. Kahit mag-comment kayo dyan na dapat sa ganito, dapat sa ganyan, it doesn't matter. This is my list. So, umpisa na natin. Siguro, i-note ko lang din na hindi na nga nakasama si Benny Boatwright, hindi na nakasama si Kai Soto, hindi na rin nakasama si QMB. So, i-consider natin na wala sila. Ang nasa list ko ay si number 1 si Ange Kwame, our 6'11" naturalized player who will provide, interior defense, obviously, and size sa front court natin. And kapartner niya si AJ Edu, 6'10". Basically, parang same yung skill set nila. Nako-provide ng interior defense size, a little bit of scoring. Pero yun mainly ang role nila is yung defense talaga, interior defense. And makakasama nila dyan si Mike Phillips. Hindi ko alam kung makakalaro siya. Hopefully dito makalaro siya. Mike Phillips will prove 6'8" forward, provides limitless energy. And si Xavier Lucero. So, gusto ko kasi makita si Xavier Lucero to play for the national team finally. At 6'7", di ba, parang ang laki ng maaambag niya na athleticism at size at scoring dun sa kung ano man position ng laruin niya, kaya niya maglaro ng 3 and 4 eh. So, ayun, very excited ako na makita siya and hopefully mapasama nga siya dun sa lineup. Up next is si Justin Brownlee. And Justin Brownlee, basic na yan. Alam naman natin yan. Best player natin yan. Naturalized player. And parang sinabi ko kanina, hindi makakapaglaro si Dwight Ramos, pero nilagay ko pa rin si Dwight Ramos sa list just because, wala lang. I feel like, just because si Dwight Ramos is our best local player. And kung hindi makakalaro si Dwight Ramos, I would like to try a guy na parang kunyari si Jerica Hanmesi, ganyan. Kung lang hindi makakalaro si Dwight, so yun yung ipapalit ko sa kanya. Nilagay ko rin sa list dito si Benny Boatwright, pero yun nga, na-rule out na nga siya recently. So, if not Benny Boatwright, I would put a guy like a Brandon Ganuelas-Rosser, 6'7" bruiser, di ba? Or a Justin Baltasar, I don't know. Pero either one, yun yung team ko. So, next sa list ko is si Jordan Heading, another knockdown shooter. Matagal lang nire-request ng mga tao for this Gilas team. Next is si Robert Bolick. The thing about Bolick, like I said earlier, I think Bolick is he is one of the best point guards na
meron tayo sa PBA. Medyo na-overlook na siya recently. I really think na talagang top 3 best point guard pa rin si Robert Bolick sa buong PBA right now. And next on my list, I say Adrian Nocum. Just because yung nilalaro talaga ni Adrian Nocum for Rain or Shine, may intriga ka kung paano kaya siya magpe-perform internationally. He's still young, he's full of energy, he's very skilled. Ang ganda yung nilalaro niya sa club team niya sa PBA. Syempre, curious ka kung paano nga ba ito maglalaro internationally eh. And yun. So hopefully mapasama siya and mapanood natin siya para makita natin kung ano yung kaya niyang gawin sa international stage. And last sa list ko, I see Juan Gomez de Leaño. Juan Gomez de Leaño kasi 6'2", combo guard, very dynamic player. Part na rin siya ng main Gilas pool. And nakita na natin yung kaya niyang gawin internationally para sa Gilas Pilipinas. And yun nga, skill-wise, size, I think he fits it all for the international point guard build, diba? So yun yung 12 ko. Ulitin ko lang: Ange Kwame, Brandon Ganuelas Roser, AJ Edu, Mike Phillips, Xavier Lucero, Justin Brownlee. I have Dwight Ramos or Jerick Ahanmisi, Jordan Heading, Cedric Bearfield, Robert Bolick, Adrian Nocum, and Juan Gomez de Leaño. So, like I said kanina, kung hindi kayo agree sa 12 ko, okay lang yan, di ba? Pwede nyong sabihin yung final 12 nyo dyan sa comment section below. Pag-uusapan natin yan, re-replyan ko kayo, and let me know kung okay ba yung 12 ko or hindi. Okay lang yan, pag-usapan natin yan. And basta kwento nyo lang sa akin kung sino yung 12 nyo dito sa 30-man pool na to, and re-replyan ko kayo sa comment below. So, yun lang. Peace.